At ayun mga ka-crypto, pag-uusapan po natin dito ang isang napakainit na balita dito po sa mundo ng cryptocurrency. At yan po ay ang biglang paglundag ni Pi Network o ang kanyang presyo ng humigit kumulang 7% sa intraday high na malapit po sa presyong 0.085. Ayon po sa balita natin dito, ang paggalaw na ito ay naganap po matapos ang matinding pagbagsak noong mga nakaraang araw kung saan ang presyo ay sumadsad po malapit sa 0.074, ayan, support area, hanggang sa 0.075. Yan po ay demand zone. Isa pong malaking kaganapan ang nagtulak sa mga buyers para muling pumasok po sa market. Pero sa kabila ng magandang balitang ito, ang tanong ng nakakarami ay kung ito na ba ang simula ng isang pangmatagalang pag-ahon o isa lamang itong panandaliang relief rally bago ang panibagong pagbaba. Kaya pag-uusapan po natin ang lahat ng detaling ito yan sa simpleng paraan para mas madaling maintindihan ng mga baguhan. Ayan, simulan po natin sa kung bakit ba biglang umakyat itong si Pi Network sa presyong 0.085 or 0.08496. Ayan, kung titignan po natin ang pangkalahatang sitwasyon, ang pagtaas na ito ay hindi po aksidente. Ayon po sa mga datos, ang Pi Network ay nagmula po sa pinakamababang RSI condition simula nang ito ay magsimulang mag-trade. Kaya sa tingin ko ang pagbaba po ng husto ng presyo noong mga nakarang araw ay nagsilbing magnet para sa mga naghahanap ng murang bilihin o ang tinatawag nating bargain hunters. Ayan. Subalit kailangan po natin na maging makatotohanan. Ayan. Bagamat umakyat tayo ng 7 hanggang 10% mula sa local low price, yan, local low price, ang pangkahalatang takbo ni Pi ay nananatiling nasa malaking ibaba kung ikukumpara po sa nakaraang peak nito noong mga buwan ng April at sa all-time high nito noong February 2025. Ang kasalukuyang galaw ay maituturing po na isang pansamantalang paghinga o relief rally lamang. Kaya para po sa akin, ang pagbangon na ito ay nagpapakita na may mga taong handang sumalo sa presyong 0.074, ngunit ang tunay na pagsubok ay kung paano po ito tatagal sa mga susunod na araw ngayong buwan ng August. Ngayon ay anong meron sa Protocol 26 upgrade deadline? Isang malaking catalyst po sa likod ng pagtaas na ito ay ang opisyal na announcement ng Pi Core team tungkol po sa mainnet, yan ang mainnet node operators. Ayon po sa direktiba, kinakailangan nilang mag-migrate sa tinatawag na Protocol 26 bago sumapit po ang deadline sa August 11. Ayan, ang mga node na hindi po makakapag-upgrade sa takdang oras ay nanganganib na mawalan ng koneksyon sa mainnet. Yan po yung kanilang official announcement. Ito na ang pang-siyam na upgrade sa kasalukuyang serye ng migration ng network, kung saan ang Protocol 27 na lamang ang inaabangang susunod para tuluyang makompleto ang planong serye ng mga pagbabago. Pinaliwanag po ng kupunan ng mga huling hakbang na ito ang naglalayong iakma ang network sa pinakabagong protocol features, mga pagpapaganda sa sistema at mas pinalawak na functionality para sa mas maayos na decentralization at open source node infrastructure. Sa aking opinyon, ang deadline na ito ang nagbigay po ng agarang dahilan para magkaigtingan ang demand. Kapag ang ganitong uri ng network upgrade, yan, kapag may ganito pong uri ng network upgrade, natural lamang na tumataas po ang kumpiyansa ng mga sumusuporta sa project dahil nakikita nilang may aktibong ginagawa ang mga developers sa kanilang technical na roadmap.
Gayunpaman ay hindi natin dapat kalimutan ang isa pang napakahalagang balita sa likod ng eksenang ito. Ang nakatakdang paglabas po o token unlock ng humigit kumulang 128 million na PI tokens ngayong pong buwan ng August. Yan, 128 million PI tokens. Ang laki po niyan. Ang mga token na ito ay nagkakahalaga po ng mahigit $10 million sa kasalukuyang presyo. Sa tingin ko, ang pagpasok po ng bagong supply na ito sa sirkulasyon ay maaring magsilbing pampabigat sa presyo kung ang demand sa market ay mananatiling mahina. Kaya naman ang Protocol 26 ay magandang balita sa aspeto ng technology. Ngunit ang supply side ay nananatiling isang malaking hamon na dapat po nating bantayan. Ngayon ay kaya ba nating lagpasan ang 0.085 na resistance? Sa 4-hour chart, makikitang matagumpay po na nakalabas itong si Pi Network sa itaas na hangganan ng isang descending parallel channel na siyang nagdidikta ng galaw ng presyo simula pa noong July 20. Ito ay isang maagang sinyalis ng pagbabago sa short-term market structure. Ang momentum ay kasalukuyang gumaganda na rin kung saan ang RSI ay umakyat po sa antas na 57.32. Ayan, 57.32 kung saan ay mas mataas kaysa sa neutral na 50 level na nagpapakita ng mga buyers ay muling humahawak ng kontrol nang hindi pa naman umaabot sa labis na teritoryo. Gayunpaman, nakarating na ang presyo sa kasalukuyang 4-hour super trend resistance sa tinatayang 0.0828. Ang isang matatag na pag-close sa itaas ng indicator na ito at ng kamakailang 0.085 na high o mataas na presyo ang siyang magpapatibay sa breakout o posibleng magbukas ng daan patungo sa presyong 0.090 bilang susunod na psychological level. Kung sakaling malampasan pa ito, ang pangunahing resistance ay matatagpuan po sa 0.09796 bilang susunod na psychological level. Kung sakaling malampasan pa ito, ayan po pala, ang 0.09796 na ito ay batay po pala sa Fibonacci chart na malapit din po sa mahalagang 0.10 na threshold. Sa kabilang banda, ang pagbaba po sa ibaba ng 0.80 ay maaring magpahina po sa breakout at magbalik po sa 4-hour support and support malapit po sa 0.0759. Ngayon sa aking opinion, ang pag-akyat po sa ibabaw ng descending channel ay isang positibong hakbang para sa mga short-term traders. Ipinapakita po nito na may lakas ang mga buyers na pigilan ang patuloy na pagbagsak. Subalit ang pagpapanatili po ng momentum na ito ay nangangailangan po ng tuloy-tuloy na volume. Kung susuriin po natin ang mga tagapagpahiwatig, may mga maagang palatandaan ng pagtatatag yan sa market. Ngunit wala pa tayong nakikitang kumpirmasyon ng isang ganap na pagbabaliktad ng pangmatagalang trend. Kung sakaling tuluyan po tayong malaglag sa ibaba ng presyong 0.080, mabilis na mawawala po ang nakuhang tagumpay ng mga buyers nitong mga nakaraang araw. Ang 0.085 hanggang 0.090 sa zone ay magiging isang mabagsik na labanan sa pagitan ng mga nagbebenta at ng mga nagnanais na iangat ang presyo. Ngayon ay ano naman ang babala ng analyst sa presyo. Yan sa ang analyst na si Gopal sa presyo. Ayan po siya. Siya po si Crypto with Gopal. Ayon po sa kanyang obserbasyon
sa 1-minute chart ng PI matapos itong magtangkang yan po, lumagpas ng 2 beses sa parehong intraday resistance area. Napansin niyang nagsisimulang mawalan ng lakas ang mga buyers habang patuloy na binabantayan ng mga sellers ang kesame ng presyo. Sinabi niya na ang neckline ng pattern na ito ay matatagpuan malapit po sa agaran na 0.082 support region. Ang isang kumpirmadong pagbagsak sa ibaba nito ay maaari pong magtulak sa token patungo sa kanyang inaasahang downside target na malapit po sa 0.0814. Bagamat ang setup na ito ay mas mababang timbang kaysa sa mga nakikita sa mas malalaking time frames tulad po ng 4-hour o daily charts, isa pa rin itong babala na dapat pong pag-ingatan natin bilang mga day traders. Sa kabilang banda, ang pagbawi naman muli sa 2 intraday peaks na mas mataas po sa tinatayang 0.083 na may kasamang mas malakas na volume ay magpapawalang bisa sa panandaliang bearish pattern na ito at magbibigay daan po sa mga buyers na hamunin muli ang presyong 0.085. Ngayon, sa aking opinion, masasabi kong sang-ayon po ako sa punto ng analyst dito na si Gopal pagdating sa pag-iingat sa mga mababang time frame. Madalas po tayong madala ng emosyon kapag nakikita nating tumataas ang presyo ng 7% o 7%. Kaya nakakalimutan nating suriin ang mga panandaliang paghihigpit sa resistance. Para sa akin, ang pagbuo po ng mga ganyang pattern sa mas maliliit na chart ay nagpapakita lamang na ang market ay nag-aagam-agam pa rin. Hindi pa sapat ang lakas ng kasalukuyang pagtaas para baliwalain ang mga nagbibenta sa itaas. Ang mga traders ay dapat pong maging alerto sa mga antas na ito upang maiwasan ang madaliang pagkalugi sa mga panandaliang pagbaliktad ng presyo. Ayan, sa kabuuan, si Pi Network ay nakaranas po ng magandang paglundag dahil sa paparating na deadline ng Protocol 26 upgrade at sa pagbangon mula sa mga nakaraang record ng pagbagsak. Ang pagtaas na ito ay nagdadala po ng bagong pag-asa sa mga sumusuporta sa project at nagpatunay na mayroon pang natitirang sigla sa demand ng market. Gayunpaman, sa kabila ng mga technical na pagpapabuti at mga tagumpay sa nodes, nananatili ang mga banta tulad ng paparating na token unlocks at ang mabibigat na antas ng resistance sa itaas po ng presyong 0.085 at saka 0.098. Ang tagumpay ng kasalukuyang rally ay nakasalalay po sa kakayahan ng mga buyers na panatilihin ang support at malampasan ang mga hadlang na ito bago tuluyang maging matatag ang pangmatagalang takbo ng presyo. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.